Mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa ka-LDR mo. Number 1, mayat-mayang pag-uusap. Number 2, huwag mapagbintang o mapagduda. Iwasan mo ang masyadong tamang hinala, lalo na at wala ka namang pruweba. Number 3, huwag magsisinungaling. Kung ayaw mong magkasira kayo ni ka-LDR, huwag na huwag kang magsisinungaling sa kanya. Maging honest kayo palagi sa isa't isa para hindi kayo magkaroon ng problema in the future. Number 4, huwag mag-video call at sex. Ito yung bagay na hindi ko maintindihan kung bakit kailangan gawin ng isang magkaka-LDR. Mahirap talaga ang magkalayo, pero hindi nyo ito kailangan gawin, lalo na ng mga kababaihan. Maniwala ka, kapag hinayaan mo itong gawin nyo, mawawala ng respeto sa iyo ang ka-LDR mo. Gagawin pa niyang pang-blackmail sa iyo yan pag nagkahiwalay kayo. Kaya kung niyayayain ka ni ka-LDR na gawin ito, please, matuto kang tumanggi at umayaw. Respect yourself at siya rin dapat ay inirerespeto ka niya. Number 5, nagging. Kaya maririndi sa iyo ang ka-LDR mo dahil sa sobrang nagger mo. Ito rin yung tipong daig mo pa ang imbestigador kung tanungin mo ang partner mo dahil lang sumama siya sa tropa niya. Kung simpleng inuman lang naman kasama ang kaibigan niya, huwag mo nang bungangaan. Naglilibang lang naman yung tao dahil puro na lang siya trabaho para sa future niyo. As long as wala naman siyang ginagawang masama, hayaan mo lang siya. Magliwaliw paminsan-minsan. Number 6, ang dami mong bawal. Sinakal mo na si partner dahil sa sobrang dami mong bawal sa kanya. Number 7, demanding. Sa sobrang demanding mo kaya nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Yun bang tipong akala mo palagi ay ikakamatay mo kapag hindi nakapag-chat si ka-LDR sa'yo? Gusto palagi pag sinabi mo ay kailangang masunod ka agad. Number 9, palahingi. Iwasan mo ito o wag mong gagawin dahil sobrang nakaka-turn off ito. Huwag kang hihingi sa ka-LDR mo kung gagamitin mo lang sa lakwatsa o pagyayabang sa kakilala mo ang pera o bagay na hiningi mo sa ka-LDR mo. Mas mainam na gawin mo ay encourage mo na mag-save si ka-LDR para sa future ninyo. Number 10, pagiging silosa or siloso. Kasamahan ito ng mapagbintang at mapagduda. Kapag masyado kang silosa o siloso, kahit LDR man kayo o hindi, ay nakakapraning talaga ito. Number 11, huwag iiwas o mawawala kapag may argument or misunderstanding. Oo nga at okay na wag sabayan ang galit ng isa kapag nag-aaway kayo. Pero kapag LDR, hindi maganda na bigla mo na lang ibablock o hindi kakausapin ng ilang araw si partner sa panahon na may hindi kayo pagkakaintindihan. Number 12, pretending everything is okay when it's not. Huwag kang magpanggap na okay ka o wala kayong problema kahit na ang totoo naman ay malaki na ang hinaing mo at problema sa relasyon nyo. Be honest to him or to her para magawa ninyo ng solusyon kung ano man ang problema nyo o kung may personal ka mang dinaramdam. Number 13, listening to what other people say. Madalas kaya nasisira ang isang relasyon ay dahil na rin sa mas pinakikinggan ng isa ang sinasabi ng ibang tao. Number 14, taking your partner for granted. Number 15, not putting enough effort into your relationship. Number 16, becoming possessive. Number 17, not spending time with family and friends. Number 18, cheating. Huwag na huwag kang mag-cheat habang magkalayo kayo ni partner. Kahit na madali mong maitatago ang pagluloko mo dahil magkalayo kayo, please lang huwag mong gawin ito. Maging faithful ka sa partner mo. Umaasa siya na tapat ka sa kanya at may tiwala siya sa iyo kaya umiwas ka sa tukso.